بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مجددا أيها الأحبة في هذا اللقاء وفي هذه المادة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث عن مسألة تقنين الأحكام الشرعية والقضائية. تقنين الأحكام الشرعية والقضائية. درس ناتن أي نتلاقي ناتن أن المرحلة أو الدور السادس، وقلنا أن الدور السادس ينقسم إلى مرحلتين. تحدثنا عن مرحلة الأولى ثم عن المرحلة الثانية، وها نحن نواصل الحديث معكم في هذا الموضوع، وسوف نتحدث في هذه المحاضرة عن تقنين الفقه والأحكام القضائية، تحكيم الأحكام الشرعية والقضائية. طيب، مفهوم التقنين والمقصود منه ما هو، أو ما هو مفهوم التقنين؟ قال: التقنين هو تقنين أحكام الفقه الإسلامي في صورة مواد متتالية على مذهب من المذاهب، على مذهب معين من المذاهب، عارية عن الاختلاف الفقهي، عن الاختلافات الفقهية. نعم. حاوية للأقوال الراجحة المختارة التي يراد تطبيقها، سهلة المأخذ، ميسرة المطالعة على كل أحد. Tamam? So yan ang ibig sabihin ng at-taqnin. Yung gagawin mo siyang parang mga article ang al-ahkam al-fiqhiyya. Gagawin mo siyang parang itsura ng o parang uslub ng kanun. Sabi na taqninu ahkam al-fiqh al-islami. So mga ahkam fiqhiyya na ito ay gagawin natin siyang parang mga article. طيب في صورة مواد متتالية، article 1 article 2 paragraph 1 paragraph ganyan ang gagawin natin sa ahkam fiqhiyya wal qada'iyya ala madhhabin muayyan. Nakabase lang itong articles na ito na ahkam fiqhiyya wal qada'iyya sa madhhab muayyan, halimbawa sa madhhab al-Hanbali o al-madhhab al-Hanafi, ariyatin anil ikhtilafat al-fiqhiyya. So hindi na doon babanggitin ang mga ikhtilafat al-fiqhiyya. Khalas, naakhudh faqat القول الراجح الذي يراد تطبيقه. So wala na tayong makikita pang mga akwal wa ردود وغيرها. Ang makikita lang natin dun sa article na yon na hukum fiqhi o qada'i ay yung القول الراجح الذي يراد تطبيقه. قال حاوية للأقوال الراجحة المختارة التي يراد تطبيقها. Kabilang ba sa mizan nito ay sahlatul ma'khad, ibig sabihin ay madali lang siyang mahanap. Dahil halimbawa ang issue natin ay sa bay', khalas pupunta ka lang sa bab al-bay', halimbawa, tapos hahanapin mo doon yung article na tumutugma sa iyong issue na kinakaharap. Muyassaratul mutala'ati ala kulli ahad, yun nga, madali lang siyang mahanap. Hindi mo na kailangan pang pumasok sa napakalalim na mga ikhtilafat ng mga fuqaha at napakalalim na o napakalawak na kanilang mga istidlalat o rududat. So yan ang mizan ng ano na ito. Gagawin siyang parang mga article, tapos mayroon din siyang mga section, ganyan. Lahat ng nakikita natin sa mga article ginagawa nila ay ganun na ganun mismo ang gagawin sa al-ahkam al-fiqhiyya wal-qada'iyya. Tayyib, madali lang siyang maabot at madali lang siyang basahin dahil bi uslubin muasir wa aydan yun nga mubawwaba sa lahat ng abwab fiqhiyya. طيب، قال المقصود من التقنين هو منع الاختلافات وذلك عن طريق إلزام الناس برأي واحد أو قول معين وتيسيرا على القضاء أو القضاة والمفتين، على القضاة أصلا. So yun ang maqsud, sabi nila, yun ang pakay natin dito sa taqnin.
para maiwasan yung ikhtilafat sa pagbibigyan ng fatwa, ikhtilafat sa pagbibigyan ng hatol sa mga khusumat. So, papaano natin yung maiiwasan, sabi niya? O papaano natin maabot yun? Yung mapigilan natin na magkaiba yung mga pananaw ng mga mufti, magkaiba yung pananaw ng mga qudat. So, sabi niya, maiiwasan natin yan kapag ginawa natin ang tinatawag na taqninul ahkam o taqninul fiqh wa al-ahkam al-qadaiyya. So, pag natapos natin gumawa ng ganito, mga kanun na ito na ahkam syar'iyya, ay nulzimun nasa bihadha ar-ra'i. Khalas, sa pilitan tanggap sa mga tao na ito lang ang tinatanggap na pananaw. Halimbawa, dito sa Al-Mamlaka Al-Arabia, halimbawa, hindi na kinikilala or hindi na kikilalanin ang iba pang mga madahib. Ang kikilalanin lang ay madhab al-Hanbali. Pipili lang sila doon halimbawa sa al-madhab al-Hanbali kung ano yung rajih na gusto nilang lagay dito sa kanun. Sa atin, sa madhab al-Shafi'i halimbawa. So kung mayroon mang ta'arud sa ibang mga madahib, khalas, nahnu la naltafitu ila dhalika al-khilaf. Wa innama na'khudh faqat yung sinasabi ng ating madhab. At hindi pwedeng lumabas doon ng ating mufti at hindi rin pwedeng lumabas doon ng ating mga qudat. So yun ang maksud sa taqnin. Yun ang pakay sa taqnin na yan. Qala bidayatu fikrati taqnin. Kailan nga ba nagsimula itong taqnin na ito? Sabi niya, بدأت فكرة التقنين حين أراد الخليفة أبو جعفر المنصور حمل الناس على موطأ الإمام مالك فنهاه الإمام مالك عن ذلك. Nagsimula daw itong fikrat at taqnin na ito noong gustong ipilit or iilzam ni al-Khalifa Ja'far al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur, sa mga tao ang muwatta ni Imam Malik. Yurido an yahmil an-nas. Ibig sabihin, ipag-utos niya na lahat ng aking nasasakupan ang ating kikilalanin na madhab or kitab ay muwatta ni Imam Malik sa fiqh. So yun lang. So sabi ni Imam Malik, nahahu al-Imam Malik an dhalik. Pinigilan siya ni Imam Malik sa bagay na yun dahil alam ni Imam Malik na hindi lahat ng ahkam ay napapaloob sa kanyang muwatta. At aydan hada min babi tawadu'. Min babi tawadu'i al-Imam Malik. Haythu mana'a al-Khalifa. Imagine nyo na lang. Imagine niyo. Kung sumang-ayon si Imam Malik sa bagay na gusto ng Khalifa, magiging al-marji'ul asasi ang kanyang muwatta. Which is sa panahon natin ngayon, siguro napakaraming gusto ang bagay na ito. Yung bang ikaw, ang iyong kitab ang magiging pinakatanyag sa lahat. Oo. Dahil ang Khalifa mismo ang mag-uutos nun. Pero si Imam Malik nahahu an dhalik. Alam niya na marami siyang nailagay doon at alam niya ang kanyang sarili na karapat dapat yung kanyang sinulat. Pero ma'ahada naha al-Khalifa. Huwag mo sabi ng gawin yan dahil maraming mga sahaba na lumabas sa Madina at hindi ko na nakuha or narinig ang kanilang mga dinadalang mga ahadith. So maraming hindi napapaloob dyan sa al-Muwatta. قال وهناك رأي آخر يقول إن فكرة التقنين بدأت لما أرسل عبد الله بن المقفع المتكلم المشهور رسالة إلى أمير المؤمنين في زمانه. هذا قبل قبل أبو جعفر المنصور. قبل أبو جعفر المنصور. نعم. ثم توالت بعد ذلك جهود المؤيدين للتقنين. Pagkatapos niyan ay doon na nagsunod-sunuran ang mga juhud, mga effort ng mga gustong or mga suporta ang fikrat at taqnin. كما سنرى أيضا سنقرأ تاريخ التقنين بعد هذه. تاريخ تقنين الفقه والأحكام القضائية يقصد. قال في القرن العاشر عام 926 تبنت الدولة العثمانية في تركيا فكرة التقنين وألزمت الناس على المذهب الحنفي. وأمر السلطان سليمان الأول الفقيه الحنفي أبا السعود العمادي بجمع القوانين التي أصدرها السلطان مستمدة من المذهب
أو مستمدة من المذهب الحنفي فرتبها العمادي في قانون نام سلطان سليمان. Yan ang tinawag nila sa قانون na yun. طيب. So dito, ganito nagsimula ang or ito ang kasaysayan ng taknin, al-ahkam. Sa taon na ito, nag-utos ang hari ng Ad-Dawla al-Uthmaniyya, inutusan si Abbas Saud al-Imadi na likumin ang lahat ng mga ahkam na asdaraha sultan. Nilabas ng sultan, ibig sabihin sa panahon niya. Sawaon siya mismo or kanyang mga kudat. O yun naman ang pinakamalapit na takdir, yung kanyang mga kudat. Subalit sa kanyang panahon. Pero sa kanya na ibabase dahil siya ang khalifa. So, siya ang sultan. فرتبها العمادي في قانون نام سلطان سليمان. Yan ang tawag nila sa law na yun, nagawa nila. بعد ذلك كلف السلطان سليمان الأول الشيخ إبراهيم الحلبي أن يجمع أحكام الفقه في كتاب مختصر فجمعها في كتاب سماه ملتقى الأبحر سمذهب الحنفي فرنيان. Dahil ang Dawla al-Uthmaniyya ay مذهب الحنفي ang kanilang madhab. طيب. قالوا في القرن الحادي عشر أمر السلطان الهندي محمد أورنج مجموعة من مشاهير علماء الأحناف في الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البرهانبوري بوضع كتاب جامع لظاهر الروايات المتفق عليها في المذهب الحنفي. مذهب حنفي برين. وجمع النوادر التي تلقاها العلماء بالقبول فصدر كتاب الفتاوى العالم كيرية أو كيرية. نعم. yan ang tinawag nila doon sa kanilang nalikom na zahirul riwayat, yung mga riwayat na zahir, tinatawag nilang zahirul riwayat. Zahir al-riwayat. Mapapag-alaman natin yan sa dirasa, kung pag-aaralan natin sa next level, sa al-mustawa al-qadim, ang patungkol sa mga mustalahat na ginagamit ng al-madahib. So kabilang sa madhab mustalahat na ginagamit ng al-madhab al-Hanafi itong zahirul riwayat, which is ito yung mga ahkam fiqhiyya na napapanood sa kitab ni Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. وفي عام 1293 أمر السلطان العثماني عبد العزيز بن محمود الثاني بتشكيل لجنة شرعية من 7 من مشاهير الفقهاء. فابتدأ اللجنة عملها عام 1285 وانتهت 1293. نعم. وصدرت قرابة 10 سنوات. وصدرت مجلة الأحكام العدلية. So napakatagal din na panahon yun. 85-93. So matagal yun. Ganyan sila katindi. Naam, hindi lang isang iglap lang ay nandiyan na yung ahkam. So ganyan nila binuo ang Majallatul Ahkam al-Adliya na ito na napaka gandang majalla. Sa panahon ngayon ay pinapakinabangan ng mga duwal Arabiya. وقد شملت 1851 مادة. So ganito karaming article na nilalaman ng Majallatul Ahkam al-Adliya. 1851. جاءت مرتبة على الكتب والأبواب الفقهية المعروفة عند الفقهاء. Ang kagandahan niya ay inarrange siya ng katulad ng tartib ng kutub al-fiqh التي رتبها الفقهاء مبتدئا مثلا بكتاب الصلاة ثم بكتاب العبادات عموما. تمام. So ganyan nila inarrange ang Majallatul Ahkam al-Adliya. موجود yan sa internet, sa Maktaba Shamil موجود at sa internet موجود. طيب. وفي عام 1293 ابتدأ العمل بالمجلة في تركيا رسميا. So dito na diniklara na ang Majallatul Ahkam al-Adliya ay siya nang ipapatupad sa kaharian ng Ad-Dawla al-Uthmaniyya sa Turkiya.
Ang kanilang asima, capital ay Turkey. Sa panahon natin ngayon. Yan pa rin yung Turkey na yun. فكانت المجلة أول تقنين رسمي إلزامي للفقه الإسلامي في تاريخ الإسلام. So ito daw ang kauna-unahang majalla o taqnin fiqhi na naipatupad or نعم تم إلزام الناس به. Ito daw yung kauna-unahang taqnin sa fiqh na naipatupad bilang ilzam sa mga tao. قال وتوقف العمل بالمجلة بعد سقوط الدولة العثمانية عام 1342. So noong nabagsak na ang Dawla al-Uthmaniyah ay natigil na rin yung pagpapatupad ng العمل بمجلة الأحكام العدلية. قال إلا أن فكرة التقنين بقيت راسخة في العقول ثم توالت بعد ذلك الجهود في التقنين في تقنين هذه الأحكام. Sabi niya na napahinto man yung pagpapatupad ng Majalatul Ahkam al-Adliya, subalit yung fikra ng taknin na ito ay nanatiling nasa puso ng mga ulama. بعد ذلك توالت الجهود. So muli siyang nabuhay. قال وفي عام 1306 قام محمد قدري باشا مع مجموعة من العلماء في مصر. Kung kanina sa Hind, sa Turkey, ngayon sa Masr naman. بجمع الأحكام الشرعية من مذهب الحنفي. أيضا sa مذهب الحنفي pa rin. على غرار مجلة الأحكام العدلية فجمع في 3 أبواب. So gumawa sila ng parang katulad ng Majalat al-Ahkam al-Adliyah at nilagay nila ito sa 3 abwab. الباب الأول في المعاملات. في المعاملات وأصدروا كتابا اسمه مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان. yan ay isang kitab. عام 1307. 1 year ago sa pag-utos ni Muhammad Qadri ay naisulat nila itong الباب الأول. طيب. الباب الثاني في الأوقاف. Kung mapapansin natin, hindi sila nagsimula sa al-ibadat. Dumiretso sila sa al-muamalat. So hindi katulad ng Majalatul Ahkam al-Adliyah na nagsimula sa tartib ng al-fiqh al-ma'ruf. Sabi na al-awqaf. قال وصدر كتاب الإنصاف في مشكلات الأوقاف عام 1310. So mayroon silang 3 taon na nilaan dito. الباب الثالث في الأحوال الشخصية sa civil law. طيب, napapaloob dito ang al-hiba, al-hajr, al-isa, al-wasiyya wa ghayriha. So yan ang napapaloob sa al-ahwal al-shakhsiyya. طيب. Ito ay mga juhud. Mga juhud na ginawa ng ating mga ulama patungkol sa ating issue na pinag-uusapan, which is at-taqnin. التقنين. طيب. عام 1381 قام المحامي الليبي محمد عامر المالكي. Ngayon Maliki na. Dahil ang madhab sa Libya ay madhabul Maliki. Kabilang yan sa Africa na kung saan doon lumaganap ang madhabul Maliki kalaunan. Min al-mafrud na mas mananaig ang madhabul Maliki sa al-Madinah al-Munawwara dahil si Imam Malik ay nasa Madinah al-Munawwara at hindi siya lumabas dito. Subalit Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha. Doon lumaganap ang madhab ni Imam Malik sa Africa. طيب. Ano ang ginawa ni Muhammad Amir? قال وضع ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب مالك. So ang pinili niya yung mga mu'tamad lang na aqwal sa madhab ni Malik. قال وهو مجموعة من القواعد الفقهية على المذهب المالكي رتبها على شكل مواد متتالية. So ang ginawa niya ay ginawa niyang qawaid at inarrange niya na parang mga artikel. طيب. قال وفي عام 1359 قام الشيخ. نعم قام
قام الشيخ أحمد المكي بوضع مجلة في الفقه الحنبلي. سو مجلة فقه حنبلي من إتو على غرار مجلة إتو خطأ مطبعي مجلة الأحكام العدلية. سو قانون برين جناية لأن أحكام العدلية سماها مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. أنا أن جنواني ديتو انتقى القول، نعم القول الراجح خطأ، القول الراجح على مذهب أحمد. So ang pinili naman niya dito ay katulad ng ginawa ni Muhammad Amir na madhab al-rajih faqat sa madhab ni al-Imam Ahmad sa al-madhab al-Hanbali. So yan ang kasaysayan ng tarikh أو تقنين الأحكام أو تقنين الفقه والأحكام. طيب هناك عيوب، يقولون هناك عيوب ستقنين الأحكام نيتهم. هنا قال ما يترتب عليه من الوقوع في حبائل القوانين الوضعية. So kung gagawin natin yung taknin na yan, ay para na rin tayong pumasok sa al-qawanin al-wad'iyah. Talagang papasok tayo dyan sa qawanin al-wad'iyah dahil yun nga ginawa na natin mawad, mga artikel ang ating ahkam fiqhiyah, ahkam qada'iyah. So alam naman natin ang ahkam wad'iyah, nag-iiba yan base sa kung ano yung nakikita ng mga taong maglalagay niyan. So mangyayari yun sa ahkam muqannana, ahkam fiqhiyya muqannana. Hindi yun maiiwasan. ثانيا أن العمل بالتقنين خلاف الإجماع فقد يكون القول المدون ضعيفا. Sabi niya yung taknin na ito ay salungatin sa ijma' dahil قد يكون القول المدون ضعيفا. طيب hindi imposible yun na ang mailagay doon sa article yung قول ضعيف. أن العمل بالتقنين إعمال لأحد القولين أو الأقوال وحظرا لما سواها. Sabi na itong amal bitaqnin ay pagpapatupad ng isang akwal, isa sa dalawang akwal or isa sa maraming mga akwal. So ano nang gagawin natin doon sa ibang akwal? Khalas narmiha. Alam naman natin sa masala khilafiyah, hindi natin masasabi dahil kung lahat ay mayroon silang basihan, ay hindi natin pwedeng itaboy na lang basta-basta yung ibang mga akwal. Hanggat kaya natin likumin or itawjih na magkaisa lang itong akwal na ito ay gagawin natin yun. Saka tayo magtatarjih. La yusaru ila tarjih illa ba'da muhawalatil jam'. So dito kabaliktaran, pipili ka lang doon sa tatlong akwal na yun at yung iba ay khalas narmiha la naltafitu ilayhi. At yan daw ay hindi kaaya-aya. القول بالتقنين فيه سد لباب الاجتهاد وحجر على الأحكام الاجتهادية وحجر على الأحكام الاجتهادية. So ito daw ay magdudulot ng pagsasara ng pintuan ng ijtihad at ganun din sa al-ahkam al-ijtihadiyya. أن التقنين جمود على المواد المقننة. So ano lang siya sa kung ano yung nailagay sa mga article na yan na ginawa. So jumud, parang doon lang siya, wala nang ijtihad, katulad ng number 4. أن الأعراف والتقاليد أيضا خطأ والتقاليد معتبرة في الشريعة والأعراف لا تضطرد. Sabi niya al-a'raf itong mga custom ng mga tao ay معتبرة في الشريعة. العادة محكمة. mayroon tayong qaida diyan na muttarida. العادة محكمة. Subalit sabi niya, itong mga a'raf na ito ay hindi siya magkakapare-pareho. Maaring ada natin doon ay kabaliktaran dito sa kabila. So hindi pwede ganun. Hindi sabi, mahirap mong gawin yun or ilagay yun sa ahkam o sa ahkam muqannana dahil ang a'raf ay magkakaiba. Hindi tayo magkakapareho ng a'raf. Ay, yung mabango mong pangamoy or yung naamoy mong mabango sa ibang tao ay napakabaho nun. Halimbawa na lang, itong durian, napakasarap napakasarap ng amoy, di ba? Pero sa ibang tao, subhanallah, ayaw na ayaw nilang amuyin.
Mga a'raf, yan ay sa tabi'a lang yan. Pero sa a'raf, marami tayong mga a'raf na magkasalungat talaga tayo. طيب ننظر أقوال العلماء في تقنين الأحكام الفقهية والقضائية. هل هذا يجوز أن نقنن الأحكام؟ وإذا كان جائزا فهل يمكن نعمل بها؟ نعم. قال تحرير محل النزاع. قال لا خلاف بين الفقهاء في جواز تقنين الأحكام الشرعية إذا قصد بها التيسير على الناس وسهولة الوقوف على المسائل الفقهية. So wala daw khilaf na kung ang pakay dito ay para lang mapadali sa mga tao ang pag-abot dito sa mga ahkam fiqhiyya na ito, pwede yan, sabi niya. Kung ganun ang pakay natin. Subalit, dito sila nagkaiba. Hal yumkinu ilzamun nasi bihadhihi al-ahkam al-muqannana? Pwede ba natin ipilit ito sa mga tao? Ipilit ito sa mga tao o hindi? قال ومحل بحث هذه المسألة عند الفقهاء القدامى تحت عنوان تقييد القاضي بمذهب معين. So ganyan yan ang makikita mo sa mga kutub ng mga fuqaha al-mutaqaddimun. Taqyidu al-qadi bimadhhab muayyan. نعم. أو تقييد المفتي. نعم. وعند المعاصرين الإلزام بالتقنين الفقهي. So ganyan ang عنوان nila. طيب أولا أقوال الفقهاء المتقدمين في المسألة. القول الأول عدم الجواز وهو قول عند المالكية والراجح عند الشافعية وبه قال الحنابلة. قال ابن قدامة لا أعلم فيه خلافا. So hindi daw pwede. Si Ibn Qudamah ay nagsabing la a'lamu fihi khilafan. Hindi daw, wala ako sabi ng alam na khilaf sa bagay na ito. Ibig sabihin hindi pwedeng i-ilzam natin sa mga tao, i-obliga natin sa mga tao ang qawl muayyan. طيب يستدل بقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق. قالوا Allah subhanahu wa ta'ala pinag-utos na ihatol natin ang haq. Sabi nila qalu al-haq la yata'ayyanu fi qawli ahad. Ang haq na ito na hinahanap natin, sabi niya, ay hindi lang dyan sa qawli fulan o qawli fulan. Hindi natin alam kung alin dyan. Naam, maaring isang qawl ay o dalawang qawl ay isa lang ang dalil niya. So alin doon ng haq? So hindi pwedeng i-ilzam mo ang tao sa isang pananaw at iiwan mo na lang yung ibang pananaw na mayroon naman silang dalil. قال أيضا استدلوا بإجماع السلف على عدم جواز إلزام الناس بقول واحد وحملهم عليه. يعني نبغيت كلينا مجمع عليه كما قال ابن قدامة مجمع عليه الفقهاء na hindi pwedeng pilitin ng isang tao na tanggapin yung qawl ng isang tao na hindi na sinasang-ayunan. القول الثاني يجوز الإلزام بالحكم المعين ويصح اشتراط الحاكم على القاضي الحكم بمذهب معين. So pwede daw ipilit ng hakim ang al-hukm bil madhhab al-muayyan. At pwede pa niya itong gawing kondisyon sa kanyang itatalaga na qadi na ito lang ang pwede mong ihatol, ang madhhab na fulan, al-madhhab al-fulani lamang, katulad ng ginawa ng mga Hanafiya noon. Yan ay pananaw ng Hanafiya wa qawlun 'inda al-Malikiyya, yani qawlun akhar 'inda al-Malikiyya was-Subki, hada qawlu as-Subki wa ghayruhu min ash-Shafi'iyya. طيب دليلهم قالوا إلزام القاضي بالحكم بمذهب معين فيه مصلحة. mayroon daw maslaha dito. فهذه المصلحة منوطة برأي الحاكم. So kung nakita ng hakim ang maslaha na ito ay walang or pwede nang gawin na i-ilzam sa mga tao ang isang hukum o isang madhab. قال القاضي قالوا أيضا دليلهم القاضي وكيل أو نائب الحاكم فجاز له الحكم وإن كان مخالفا لرأيه. Sabi na itong qadi na ito ay wakil siya, parang wakil siya ng hakim, al-khalifa. So ang wakil ay yatasarrafu binaan ala ma adhina fihi muwakkiluhu. Kung ano lang yung pinayagan siya ng kanyang muwakkil ay doon lang siya iikot. So ngayon, ang muwakkil sabi niya ay sinabi sa kanyang tawkil na itong madhab lamang ang pwede mong ihatol or gawing basihan. So, yalzamu hadha al-qadi na sundin yung ishtirat ng kanyang muwakkil wa huwa al-hakim.
Wa in kana mukhalifan li ra'yihi, kahit na ito ay sumasalungat pa sa kanyang pananaw sa mas'ala na yun. Yan ang kanilang dalil. طيب هذا خلاف العلماء المتقدمون. نأتي إلى العلماء المعاصرين. العلماء المعاصرون أيضا ينقسمون إلى قسمين من المجيزين والمانعين. المجيزون أو المانعون قالوا المانعون منهم شيخ ابن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وعبد الله ابن حميد كثير. والقول الثاني يجوز التقنين، وأيضا قول جمع من أهل العلم في هذا الزمان. نعم، أبو زهرة، العالي الخفيف، حسنين مخلوف، عبد الناصر العطار، يوسف القرضاوي، مصطفى الزرقاء، وهبة الزحيلي، محمد بن حسن الحجبي، الثعالبي، و يعني ما يعرفنا كونه نحن سلسة تاريخ الفقه الإسلامي، وأبو الأعلى المودودي، وعبد الله بن منيع، وصالح بن غضون، وراشد بن خنين، وعبد الله الخياط، وغيرهم كثير. Yan ang mga pangalan nila. طيب dito naman si Sheikh Salih Al-Fawzan dito sa Al-Mani'in. طيب daliluhum hada alladhi yahumuna. Ngayon napag-alaman natin na dalawa rin ang kanilang pananaw. Yung pananaw na nagsasabing hindi pwede at pananaw na nagsasabing pwede. طيب pakinggan natin ang dalil ng mga hindi sumang-ayon. قالوا النصوص الشرعية توجب الحكم بما أنزل الله. Sabi na ang nusus الشرعية ang sinasabi niya ay kailangan natin ihatol ang hukm Allah. قال الله تعالى فاحكم بين الناس بما أنزل الله والأقوال الراجحة في مسائل الخلاف إنما هي راجحة في نظر مرجحها فلا يتعين أن تكون هي الحق. Itong mga aqwal rajih sa bawat mas'ala ay yan ay base lamang sa pananaw ng nagtarjih niyan. So hindi natin matukoy na yun talaga, o hindi natin pwedeng sabihin na yun na talaga yung haq. Dahil yan ay base lamang sa kung papaano naintindihan ng mujtahid ang dalil na yan. طيب عدم الحاجة إلى تقنين الأحكام، وإندينا دو كيلان تقنين الأحكام. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مارسوا القضاء قبل التقنين واستقامت أحكامه. Ang propeta at ang kanyang mga sahaba ay mga mabuti naman yung kanilang mga ahkam na hindi na nila ginawa o kinailangan pang itaknin ang mga ahkam. قالوا أن التقنين لا يرفع الخلاف. Itong taknin na ito na sinasabi ninyo ay hindi naman yan nakakasolba ng khilaf. وهو من أبرز مبررات هذا القول yan ang pinaka-tanyag na dahilan nila. Ang mga nagsasabing pwede nating gawing kanon ang mga ahkam na ito ay dahil o upang maiwasan daw ang khilaf. So sabi nitong mga ulama na hindi pinapayagan yan, sabi niya hindi naman nagsosolba ng taknin na yan ang khilaf. Nandyan pa rin ang khilaf. Patunay nga dyan, itong mga dual na malalaki, katulad ng Britain, sa Europa, lahat ng Latin countries, ay kabilang sila sa mga mukanninun. So nandyan pa rin yung khilaf ng kanilang mga qudat. Oo, hindi katulad ng sa Amerika halimbawa, ay hindi sila sumusunod sa taknin or hindi nila ginagawa yung taknin. So pareho lang sila, mayroon pa rin khilaf. So hindi solusyon ang التقنين. قالوا أن تجربة التقنين أثبتت فشلها في الدول الإسلامية المتأخرة. Sabi na napatunayan na hindi daw umasa ang mga duwal al-Islamiyya al-mutaakhirah sa pagtatbik nila ng التقنين. قالوا إن المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية تختلف أحكام قضاتها مع وجود القانون. Kahit sabi na nandiyan na yung kanun, ay nagkakaiba pa rin yung hatol ng mga judges ng mga mahakim na ito. So, hindi rin pala solusyon ang تقنين. إلزام القاضي بهذه الأحكام يؤدي إلى الحكم بخلاف ما يعتقد، وهذا خلاف المطلوب. So, kung pipilitin daw natin ang qadi na yan yung ipapatupad niya yung batas na sa harapan niya, na hindi naman sinasang-ayon ng kanyang ijtihad or kanyang puso, ay yan daw ay kabaliktaran sa katuruan ng Islam. Dahil al-qadi, kailangan niyang humatol base sa kung ano yung nakikita niyang haq. طيب أن التقنين يؤدي إلى إيقاف الاجتهاد القضائي. yan ang natalakay na natin. Kung gagawin natin muqannana ang mga ahkam qadaiya ay mawawala na yung ijtihad. إذا عدلت الأحكام القضائية المقننة أدى ذلك إلى ضعف الثقة في الأحكام القضائية الشرعية.
Katulad ng nabanggit natin, hindi maiwasan na mapasok tayo sa mga ahkam wada'iyah. So kapag tinuwid ang mga ahkam na ito, kabilang na dun yung ahkam syar'iyah, hindi daw sabi ni maiwasan na magdulot yun ng matinding epekto sa mga tao na hihina yung kanilang thiqah sa mga ahkam syar'iyah. Dahil pwede na pala siyang i-edit, pwede na siyang ganyan, baluktutin kung kailangan. Oo. Dahil kabilang na siya sa kanun. So napaka-laking epekto nun. Pakinggan naman natin ang mga nagsasabing pwede natin gawin ang taknin. قالوا إن العمل بهذه الأحكام المقننة من طاعة ولاة الأمور والله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Kung ipinag-utos ng hakim na gawin muqannana ay wala daw tayo sabi nila magagawa dahil kabilang ito sa ta'at walatil umur. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malinaw ang kanyang sinasabi sa banal na Quran, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانيا أن فيها الأخذ بمبدأ الشورى. Kabilang daw ito sa pagpapatupad ng mabda الشورى. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم في الأمر. ثالثا أن أحكام الشريعة متعددة ومصادرها كثيرة ووجهات النظر في كثير من مسائلها متباينة وعقول البشر محدودة. So yan daw kabilang ang kanilang dahilan. Napakarami daw ng ahkam syar'iyya, napakarami ng mga masadir, magkakaiba ang pananaw at faham. So hindi natin mahirap sabihin na magkaisa, kundi natin gagawin itong muqannana. نعم. أنه يكاد ينعقد إجماع العلماء على جواز إلزام القاضي المقلد بمذهب معين والقضاة اليوم ليسوا في رتبة الاجتهاد. Sabi niya halos magkaroon ng ijma' ang mga ulama na pwedeng obligahin ang isang qadi na muqallid. Ibig sabihin ng qadi muqallid ay hindi siya mujtahid. Pwede siyang iobliga na sundin ang isang madhab dahil hindi siya mujtahid. Kung mujtahid, sumasang-ayon kami na hindi siya pwedeng pilitin sa ibang akwal. Pero kung siya ay muqallid ay pwede. Yan ay yakado an yanaqid al-ijma' ala hada. Sabi niya, wal qudatu al-yawm laysa fi rutbati al-ijtihad. Ang ating mga quda sa panahon na ito ay hindi sila mga mujtahidun. So pwede silang pilitin sa ganitong bagay. أن التقنين الفقهي يدخل في باب السياسة الشرعية لأن على ولاة ولي الأمر السعي إلى درء المفاسد وجلب المصالح. So من باب السياسة الشرعية دو. قاسوا التقنين على جمع المصاحف. قاسوا أيضا التقنين نؤمن لكم عثمان المصاحف بجامع أن كل منهما لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأحكام. So yung ginawa ni Uthman na paglikom o pagsulat ng mushaf, mga masahib sa mushaf wahid ay hindi daw nangyari yan sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din itong taknin na ito hindi rin nangyari sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. فإذا جاز ذلك فإن هذا يجوز أيضا. أن الإجماع يكاد ينعقد على أن القاضي المجتهد لا يجوز إلزامه بقول أحد أما القاضي المقلد كحالة القضاة اليوم فإنه يجوز. مكرر ito number 7. Katulad din ito ng number 4. نعم number 4. طيب الترجيح. قال رجح الدكتور عبد الرحمن جرعي في بحث له القول الثاني وهو جواز. طبعا كان بنانو وهو جواز تقنين الأحكام القضائية لوجاهة الأدلة والتعليلات التي استدلوا بها وحاجة القضاة اليوم إلى الأحكام القضائية المقننة. So كيان يدو تنرجيح ينداهل أن حاجة أي kailangan daw ng mga qudat natin sa ngayon ang ahkam muqannana. Napakadali lang kasi nun. Mayroon ng case na nauna ganito. Oo, ang case na ito ay ganyan. Ito ang kanyang article. So napakadali lang ipatupad. Hindi na kailangan ni qadi mujtihad, mag-istinbat dahil hindi naman siya mujtahid. طيب. أما غيره من المعاصرين فلم يرجحوا هذا القول وإنما قالوا بعدم جوازه أمثال الدكتور محمد علي البيشي. طيب. لكن مع ذلك يراعون الخلاف أي الخلاف معتبر. Ibig sabihin nun ay nandyan yung khilaf. So nasa sa iyo na kung ano yung tinitingnan mong الراجح في نظرك dahil الخلاف قائم ومعتبر.
طيب نختم برأي الشيخ أو قبل بعد هذا أيضا رأي الشيخ ابن باز في تقنين الأحكام الشرعية عموما. أحكام شرعية kung gagawin itong kanon. Sabi ni Sheikh Ibn Baz, nabanggit natin kanina, ahkam qadaiya ay hindi sumasang-ayon si Sheikh Ibn Baz o kabilang siya sa hindi sumasang-ayon. Sa ahkam syar'iyya, kung gagawin natin itong kanon, pwede ba ito ya samahat al-mufti al-Sheikh? قال خلاصة رأي سماحته أن ذلك يحتاج إلى التفصيل. قال الدولة التي تحكم بشرع الله تعالى katulad ng Saudi Arabia, الواجب عليه أن تبقى على ذلك. Wajib sa kanila na manatili na lang sila doon sa kanilang pamamaraan. Ibig sabihin hindi na mukannana. Huwag nang gawing mukannana. وألا تجعل هذه الدولة هذه الأحكام مقننة حتى لا تكون هناك وسيلة إلى تغيير شرع الله تعالى. dahil maaaring magdulot yan ng تغيير أحكام الله وهو أمر منهي عنه. Yung paggawa ng taknin na yan. Amma dawlat al-kufr, kapag humingi daw sila ng taknin, ibig sabihin kami dito sa dawla na ito ay kuffar, pero kailangan namin ng ahkam syar'iyya muqannana. Sabi niya, la ba'sa an tuqannana laha. Hindi daw masama na pagbigyan itong dawla na ito na humihingi ng ganun. Dahil para magkaroon sila ng kanilang marji' syar'i. Qala dhalika khairun min baqa'iha 'ala al-batil. Kung pababayaan natin silang walang kanon syar'i, ay mananatili sila sa kanilang batil. At yun ay hindi naman gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, gawan lang sila ng kanon syar'iyya para magkaroon sila ng pagkakataon na balikan yung kanon na yun. So yun ang ibig sabihin ni Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. طيب. المآخذ والسلبيات لعصر الحاضر للفقه الإسلامي. Ito naman yung pagkatapos natin talakayin ng taknin ay ito naman daw yung mga nakikita ni Dr. Ghamidi na mga ma'akhidh was-salbiyat na nangyayari sa al-fiqh sa panahon natin ngayon. قال اختلاط النيات والمقاصد عند العلماء فأصبح من العلماء من يطلب العلم لأجل الدنيا لا لأجل الله. So naghalo na daw ang النيات والمقاصد, yung intention at saka yung purpose sa pag-aaral. Marami ng mga ulama na nag-aaral dahil lang sa makamundong bagay. كثرة المؤلفات المكررة التي لا تخدم العلم ولا يستفاد منها وإنما هي تكرار وتضييع للجهود. So ngayon sabi niya ay dumami rin ang mga muallafat na paulit-ulit na lang. Pareho lang yung mga muallafat. Ang magkaiba lang yung mga asma. La yakdim o la takdimul ilm. Hindi naman sabi na nakakadagdag ng ilm yan. Wala yustafadu minha fil ghalib liannaha mukarrara. Wa innama hiya tikrar. Paulit-ulit lang yan. Sabi niya, wa tadyi'un lil juhud. Al-'abathu bi turathil ummah. Parang pinaglalaroan or sinasayang lang daw ang turath al-ummah. Wa ikhrajuhu ala ghairi as-sura al-marjuwati min mali'an bil akhta'i wa tasihifat. So napakabigat nito kasi parang nakikita niya na parang pinaglalaroan lang yung mga turath al-fiqhi. Ngayon marami kang makikita ng mga sumusulat ng kitab na hindi naman siya nakapag-aral. Sahafi, journalist na sumusulat ng kitab. Oo. Napakarami mga akhta ilmiya. Tamam? Ngayon nagka-graduate lang ng ganito sumusulat na siya ng kitab niya. Intisharu amaliyat as-sariqah al-ilmiyya. Marami daw nagnanakaw ng al-sariqah al-ilmiyya. Natatandaan ko pa ito. Sabi na abra nisbat al-kutub ila ghairi ashabiha aw sariqah al-buhuth al-ilmiyya. Mayroon kaming naging professor na isang Egyptian. Sabi niya mayroon ako ng nakita na isang estudyante noong oras ng kanyang pagdepende sa kanyang thesis, natuklasan na hindi para sa kanya yun. Tinanggal lang na yung ghilaf cover tapos pinalitan niya ng kanyang pangalan. Nagkataon na yung munakish ay siya pala yung may-ari ng kitab na yun. Subhanallah. Yan ang kabilang sa itsura ng sarika. Kung sa naman, sa social media naman,
Maaari natin sabihin na itong mga akwal na pinapalaganap ng ibang mga pages na hindi nila sinusulat kung saan nila kinuha yung mga akwal na yun, mga article na yun na sinusulat ng ating mga ulama. So yan ay la yanbaghi. Kailangan mong sabihin kung saan mo kinuha yan, kaninong post yan, kaninong makala yan, para hindi ka papasok dito sa as-sariqa al-ilmiyya. Qala khamisan al-jur'atu 'ala al-fatwa wal qawl 'ala Allah bi ghairi ilm. Ito yung pagmamadali. Oo, napakatapang ng mga tao ngayon magbigay ng fatwa kahit alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya karapat-dapat. Wal wulugu fi wadhifati at-tahlil wat-tahrim wat-tawqi' 'ala an rabbil alamin bighairi dalilin wala burhan. Na yan daw ang or kabilang ito sa mga maakif. Naam, marami ng mga tao ngayon na nagtatahlil, nagtatahrim, na tila ba sila na yung mga author ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit wala silang mga dalil. الضعف العلمي, mahina daw ang ilm ng mga ulama sa panahon ngayon. رغم انتشار وسائل التعلم وكثرتها. Subalit nandiyan naman sabi na yung mga wasail at-ta'allum, nandiyan ang internet, nandiyan ang kutub, nandiyan ang mga maktabat, jihaz, laptop, nandiyan na lahat. So mahina pa rin ang ating mga ilm. إقصاء الشريعة عن الحكم في كثير من ديار الإسلام وتحكيم القوانين الوضعية فيها. إقصاء parang pinipigilan or dinidestroy ang sharia al-Islamiyya na hindi na nila tinatatbik. Ang gusto nang itatbik ng mga tao ngayon ay qawanin wad'iyya, at yan naman ay hindi karapat-dapat dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika katulad ng ating nabasa kanina, fahkum bainahum bima anzalallah, fahkum bainan nasi bima anzalallah. Tamam? So ito ang nakikita ng ating butihing doktor na sumulat ng ating kitab na binabasa, si Dr. Al-Ghamidi, na salbiyat wal ma'akhidh sa fiqh sa panahon natin ngayon. So nakhtim hadha al-liqa wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.